Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin tungkukunin sa may Jeremiah chapter 29 verse 11. So pamilyar ito na account sa Bible nang sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Sabi sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. Dito mga kapatid, napakaganda na malaman na ang Diyos ay may mabuting plano sa bawat isa po sa atin. Kung tayo ay nagpaplano at ng magagandang mga bagay para sa ating future, no? Para sa ating kinabukasan, at nagpaplano tayo sa reason na para ihanda, no? Yun naman ang pinaka-purpose yung bakit tayo nagpaplano is para ihanda natin yung mga sarili natin, ihanda natin yung mga bagay na mangyayari in the future. Diba? Kasi kapag hindi ka nagpaplano, walang mangyayari sa buhay mo. Diba? Hindi pwede kasi yun na kay sira-sira lang. No? Yung whatever will be. No? Yung parang wala ka ng plano na gagawin. No? So, parang isipin mo lang, bahala na. No? Bahala si Batman, bahala na kung anong mangyari. Hindi po ganon. Napakalaga ng pagpaplano sapagkat kung ano man yung mangyayari sa atin sa kinabukasan, malaking faktor kasi yung pagpaplano natin. At siyempre habang pinagpaplanuhan natin yan, pinag-iisipan natin na mabuti. Pero sabi nga ng salita ng Diyos na ang pagpaplano nasa tao pero yung pagpapatupad nito ay nasa Diyos pa rin. Kaya napakalaga kung tayo man ay may plano sa buhay natin, kung sa tingin natin ito na yung pinakamaganda, ito yung mabuti para sa atin, dito pinapakita ng salita ng Diyos na hindi yung plano talaga natin, hindi yun ang pinakamabuti, hindi yun ang pinakamaganda. Kundi ang pinakamagandang plano, hindi yung plano natin, kundi kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Diba? Kasi dito may kita natin na alam ng Diyos kung ano yung, sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Ibig sabihin, lubos. Alam niya yung ginagawa niya. Diba? Walang error. Diba? Kaya nga lubos no? Lubos na alam ko. Ibig sabihin talagang mayroong patutunguhan, mayroong talagang pinag-isipan, no? Ibig sabihin, pinag-isipan talagang mabuti. Lubos ko, pinag-aralang mabuti. Yun ng Panginoon yung mga plano niya sa bawat isa po sa atin. At kung ano man yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, nasa tingin natin parang hindi maganda, siyempre iba nagkakaroon ng problema, yung mga iba hindi na nila alam kung anong dapat nilang gawin sa mga, kasi sunod-sunod yung mga pagsubok, yung mga problema na dumarating sa buhay nila. Pero dito mga kapatid, pinapakita lamang na yung mga bagay na dumarating sa buhay natin na nangyayari, ano lang to, isa lang to sa pamamaraan ng Diyos na tayo ay inihahanda niya para doon sa future natin. Kasi mahirap din na baka nangyari, kunyari, yung plano mo nangyari sa buhay mo pero wala namang preparation, hindi mo rin nahihanda yung sarili mo doon sa pagtanggap o sa magiging mangyayari, no? Sa pinaplano mo. Kailangan paghandaan mo rin, maging handa rin yung sarili mo. Diba? Kunyari, kung gusto mo maging, kunyari lang, diba? Gusto mo maging mayaman. So, hindi, ihanda mo rin yung sarili mo. Paano na kapag naging mayaman ka na? No? Kunyari, gusto mo maging sikat. Gusto mo maging artista. Diba? Kailangan handa mo rin sarili mo. Kasi bakit? Baka mamaya mabigla ka sa kasikatan, mabigla ka rin sa kayamanan, o ma-overwhelm ka sa magagandang nangyayari sa buhay mo at hindi mo na rin naihanda yung sarili mo, baka hindi mo rin mapakinabangang lubusan
yung magandang plano o yung magandang pangyayaring yon na matagal mo nang pinaplano, no? At nang nangyari sa buhay mo ngayon, imbis na ma-enjoy mo, baka ito pa yung ikabagsak at ikapahabak mo, di ba? Kaya normal na kapag tayo ay nagpaplano, hindi lahat maganda, no? On the process yun Yung kunyari sa pagpapatayo ng bahay, di ba? Yung blueprint mo, yung plano mo nandiyan na yan Pero yung pagpapatupad na lang kung paano mo ipapatayo yung bahay mong yon, maraming proseso yon di ba? At merong masusugatan ka, mapupukpukan yung kamay mo, di ba? Kaya medyo kukulangin yung, pag medyo kinulang yung budget mo kasi minsan along the way merong mga hindi mo inaasang gagastusin pa pala, di ba? So parang kala mo madidelay, no? Parang mumuli paano to, medyo madidelay yung pagpapatayo ko, pagpapatapos ng kunyari ng bahay na pinaplano mo, di ba? O kaya yung business mo. Pero minsan yung mga sakit na yon, yung mga pagsubok na yon, part talaga kasi yon ng magandang hinaharap, no, ng bawat isa sa atin. Ba? Kasi hinahanda lang kailangan handa ka sa pagharap mo sa mga bagay na yon. Ba? Kasi marami rin talaga na hindi rin merong mga tao gusto nilang sumikat pero hindi nila napaghandaan Diba? Nabigla sila sa kasikatan. Yung iba lumaki yung ulo, diba? Yung iba naman ay na-depress. O yung iba naman masyadong nalunod doon sa kasikatan na yon, no? Kasi hindi niya ni-expect na dumating bigla, no? Kaya mahirap din minsan yung biglaang biyaya, di ba? Yung mga biglaang magagandang sitwasyon, no, na nangyayari sa buhay natin. Mahirap din kasi mabigla ka no? Kaya may part yun yung every na pinagdaraanan natin sa araw-araw para matupad yung plano natin. Part yun na hinuhubog tayo Piniprepare tayo, inihahanda tayo sa pagdating na magandang plano yon. Diba? Kaya nga sinasabi ng Lord alam ko, lubos kong alam yung plano ko sa iyo, hindi para sa ikasasama mo. Minsan pakiramdam mo lang yun, no? Parang siyempre, parang ang sama, no? Minsan sa plano mo, minsan hindi lahat pabor, no? Meron talagang yung iba disagree, di ba? May mga discouragement. Part kasi yun Pero doon tayo lumalago doon tayo tumatatag. Kasi ano yun sa lahat ng tagumpay, walang nagtatagumpay sa buhay na hindi tumaranas ng ng mga sakripisyo, na hindi tumaranas ng mga hirap, di ba? Lahat ng halos ng mga nagtagumpay sa buhay, marami silang pinagdaanan bago nila nakamit yung inaasam nila sa buhay. Pero kung titignan mo lang ngayon, parang ayaw maniwala, no, na ganun pinagdaanan yun, no, na nagutom, halos hindi na makakain, di ba? Siyempre, ang nakikita mo na lang minsan yung magandang sitwasyon ng buhay nila. Pero kung babalikan mo yung aalamin natin, yung pinagdaanan din nila bago nila nakamit yun, may kita mo rin, no, naging part din yun sa buhay nila, bakit sila umasenso, tumatag. Kasi akala ng iba, pag maganda yung plano mo, lahat na lang maganda mangyayari. Di ba? Akala kasi nila, pag maganda yung plano mo, maganda yung plano mo is lahat, no? Yung lahat ng step na bago ma-achieve, marating yung magandang plano mo yun, akala nila, puro magaganda rin ang mangyayari. Di ba? Hindi mo ganon. Minsan nga sa painting, di ba? Pag medyo, pala niya, yung abstract pa lang, parang ang pangit tignan, di ba? Pero pag na-finish na yung portrait niya, yung kanyang pinipinta, makikita mo ang ganda. Ganun din naman sa mga bahay, di ba? Pag hindi pa na-finishing, hindi pa talaga natapos yan, siyempre parang hindi maganda. Kasi hindi pa na-finishing, hindi pa napipintahan, hindi pa talaga na yung pinaka-desenyo niya, di ba? Kaya parang kaya nga sabi pag ang mga bagay na nakita mo parang hindi pa maganda, ibig sabihin hindi pa tapos ang Diyos sa iyo.
Pero ang kagandahan dito kasi yung mapangahawakan natin, hindi ito para sa ikakasama natin, kundi ito para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin upang magdulot ito ng pag-asa. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Isang kinabukasan ng punong-puno ng pag-asa. Sabi ko nga, kapag ang tao wala ng pag-asa sa buhay, ano na yan parang end na ng buhay ng tao yan Kaya nga tayo nabubuhay sa mundong ito kasi patuloy tayo yung umaasa. Kaya ganun kahalaga yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Diba? Na ano man yung pinagdaraanan natin, ano man yung nangyayari sa buhay natin, pinaniniwalaan natin yung salita ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa kanyang salita na dahil sinabi ito ng Diyos na ang nangyayari sa buhay ko, hindi ito para sa aking ikakasama, kundi para sa aking ikabubuti. Hindi natin ngayon tinitignan yung mga parang masasamang nangyayari sa buhay natin. Kasi alam natin sa likod nito at pag ating pagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na pinagdaraanan natin, makikita natin yung mabuting plano na inilaan o inilagak o pinag-aralan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, dinideclare niya plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Yun lang di ba? Kapag alam mo, pag yung mga bata, di ba, nakita mo yung talento nila, yung skills nila, yung talino nila, anong sinasabi natin? May future ka, di ba? Mas lalo na, kapag kay Lord ka, maganda ang future ng bawat isa sa atin. Kasi bakit? Kasi wala pa ang araw ng bukas, wala pa ang susunod na buwan, wala pa yung susunod na taon, alam na ng Diyos Di ba? Kaya yun ang kagandahan kapag kay Lord ka, nandun yung tiwala natin, nandun yung pananampalataya natin sa Kanya. Na ano man yung nangyayari sa buhay natin, alam natin, 10 years, 20 years, sa future natin alam na ng Diyos. Kaya tayo magtiwala lamang sa Kanya. Panaligan natin na alam ng Diyos yung ginagawa niya. Sa bawat isa sa atin, ang malaga lang is mag-cooperate tayo. Diba? Pagtiwalaan natin siya, sundin natin yung Kanyang kalooban, yung Kanyang plano. Hindi yung plano natin, kundi yung plano ng Diyos. Lahat naman tayo may mga plano sa buhay natin Akala natin minsan, yung plano natin, yun na yung the best, yun na yung pinakamaganda. Pero nang nasumpungan ko ang Panginoon sa buhay ko, nakita ko hindi pala yung plano ko ang pinaka-the best. Hindi pala yung plano ko yung pinakamabuti. Kundi ang plano pa rin ng Diyos, yung pa rin ang pinaka-the best sa lahat. Kasi ang completeness, yung kabuuhan ng buhay natin, yung kapunuan ng buhay, ito ay nakadepende kung tayo ay namumuhay according doon sa plano ng Diyos. Kapag yung buhay natin, yung plano natin, naka-inline sa plano ng Diyos, doon natin masasabi na tunay na yung plano ng Diyos ang pinaka-the best. Na hindi, ang pag sinabi kasi natin yung plano ng Diyos, hindi lang kasi pag sinabi prosperous, yaman agad, magiging milyonaryo ka, bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Hindi yun. Diba? Baka minsan kasi ganun yung iniisip natin na pag sinabi mong prosper, talagang yung mayamang-mayaman ka. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Hindi ganon. Kasi pag may Diyos ka, sabi nga, wala ka nang hanap-hanapin pa di ba? Ano man yung pinagdaraanan natin, kontento tayo, masaya tayo, yun ang pinakamalaga sa lahat Ano man yung mangyari sa buhay natin, nagbibigay pa ito ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Di ba? Kasi useless ang lahat di ba? Kunyari, gusto mo maging doktor. Pag naging doktor ka na, tanong sa'yo, masaya ka ba? Dahil naging doktor ka na. Kung ang sagot mo naman ay, nakakapagod. Okay, gusto mo maging teacher. Tapos pag naging teacher ka, tanong pa rin naman sa'yo, masaya ka ba dahil naging teacher ka na? Kung may puro ka lang din naman reklamo. Kasi matitigas yung ulo ng mga estudyante mo. Diba? Napupuyat ka sa mga ituturo mo sa kinabukasan, sa mga estudyante mo. Diba? O gusto mo maging sikat.
Pero nang tinanong ka, oh, masaya ka na ba dahil sikat ka na? Mahirap ka kasi wala ka ng privacy. No? Kung hindi ka rin man magiging talagang totally magiging masaya, useless din eh, di ba? Useless din. Kaya pag sinabi natin magkaroon ka ng hope and a future, yung yung mabuhay ka sa mundong ito na puno-puno ka ng pag-asa. Ano na yung biyaya na yun eh. Tatalunin mo pa yung mga mayayaman na nawawalan na ng pag-asa sa buhay, di ba? Tatalunin mo pa yung mga mayayaman na siyempre, nang tumanda na sila, may kita nila, ay wala na, no? May kita mo, pag tumatanda ka na, may kita mo na hindi na ganun kalaga yung kayamanan eh. Yung pag sa mga nakakausap ko ng mga tatanda, sa kanila, yung maging masaya ka na lang sa buhay eh. Ayun na lang hahangarin mo eh, di ba? Di ba? Yung maging masaya ka na lang, tahimik yung buhay. So may kita mo pa rin yung simple, no? Nakikita mo na kasi yung mga lalo yung mga nanonood ka sa minsan ng mga milyonaryo, mga bilyonaryo, no? Nang tumanda na sila. Nakikita nila hindi na to yung pinaka magpapasaya sa iyo eh, di ba? Yung na lang may kita mo na yung pinakakayamanan ng isang tao na lang is yung yung tahimik, yung masaya ka, kasama mo yung pamilya mo. Yun na yun eh. Yung puno ka ng pag-asa. Hindi mababayaran ng pera yun o ano pa man bagay. Minsan kasi mali yung natin pag sinabi natin na yung ipaprosper tayo, parang inisip natin magiging millionaire. Kasi pag pala tayo, millionaire, billionaire, di sino na lang magtatrabaho, di ba? Kaya patuloy na lang tayo, no? Magtiwala, maniwala, at manampalataya na kung ano man yung ating mga pinagdaraanan sa buhay, alam natin na ang Diyos may mabuting plano sa bawat isa po sa atin. At inihahanda lang ng Diyos yung ating mga sarili para sa pagtanggap at yung mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin, part lang ito na inihahanda tayo ng Diyos para sa kanyang mabuting plano. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.